was goodly man and well-favored. Si sa comparison between Rachel and Leah, si Leah, ano yung characteristic ni Leah? Oo, mapungay, o tantalizing, Hindi man lang. Si Rachel, well-favored. So, ano ang ibig sabihin ng well-favored? Yun, sabihin ng well-favored, mataba. Nung araw, pag mataba ka pala, attractive ka. So, iba yung talaga beauty lies in the eyes of the beholder, Depende na lang sa tumitingin yan, during their time, ang tingin nila sa beautiful, yung kailangan mataba. Kaya Sister Imet, Miss Universe, So, yung Miss Universe ng araw, dahil gusto nila well-favored, gustuhan niya nung asawa ng Pagkaparas, well-favored. Masyado tayong binaligtad ng advertising, Pagka hindi ka payat o hindi ka slim, pangit ka, hindi na binobombard nila sa atin. Siguro, i-compare natin na sa Bible, Pasok tayo dyan. Okay, ano ba? So whatsoever were given to Joseph, the Lord caused it to prosper. Okay, lang, Tayo po yung magbukas ang ating Bible at pagpatuloy po natin ang ating series dito po sa Book of Philippians, and thank you for your prayers. Ako po yung nakadalate ng safe. Parang siguro ko yung Mindanao ng parang ilagari sa gitna, Dating po ako ng Himuog City, Cagayan de Oro, hanggang Iligan, Pagadian, hanggang sa Katasalan, hanggang sa Zamboanga City. So, 2 araw na biyahe, nakita ko rin si Brother Rene, at okay naman sila ron kung nangamusta sila. I texted Brother Vic, pero no reply. Taga-Pagadian yata siya, hindi ako nagkakamali taga-alam dito. At I was able to speak sa Cagayan, ganoon din sa church sa Zamboanga City. Salamat sa prayers. 2 araw kami nasa kotse, At bukas, please pray for our safe trip to Dumaguete. We will be there until Wednesday, Thursday. I didn't po kami ng Thursday. Let's pray for the safety of all the delegates at sa blessing ng Panginoon sa event. So turn your Bibles now to Philippians chapter 2. At tayo po nasa last portion na ng ating topic on the model servants. And we've been talking about the third model for us, which is Epaphroditus. And matatapos na rin po natin siya ngayong umaga nito. Aside po natin ang verses 17 up to 30. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause also do ye joy and rejoice with me. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know of your state. So, through this letter, pinahatid ni Apostle Paul yung kanyang mga layunin. Gusto niya rin malaman ang kalagayan ng iglesia sa Filipos. Remember, the Philippian church was the first church in Greece, in Europe. Yan ang kaunang iglesia sa Europa. When Paul was intending to evangelize Asia, his direction is eastward, but the Lord directed him to go westward. So west is to the direction of Europe, and the first church ever founded in Europe was in Greece. At ito ay sa Filipos. At ito po yung kauna-unang iglesia na mga nucleus members, mga naging pangunahing members dyan, ay si Lydia, a businesswoman, and the jailor and his family. So si Lydia, yung family na rin, nadala niya sa Panginoon at yung pamilya ng Philippian jailor. At ang Philippian church had that
he is well known for being hospitable. Hindi lamang kay Apostle Paul, including Jerome, on his way to martyrdom, going to Rome, ay dumaan din ang Filipos ng Philippi at siya rin po ay tinulungan ng iglesia sa Philippi. So, a trademark ng Philippian Church, sila po ay napakamatulungin sa maggagawa sa gawain ng Panginoon. So, while a prisoner in Rome, sabi ni Paul, gusto ko rin malaman ang kalagayan nyo. So, ipapadala ko dyan si Timothy. At nang pagbalik ni Timothy rito, makakabalita ako. Pero, papadala ko na si Epaphroditus, babalik ko na sa inyo. Verse 20, for I have no man like-minded, who will naturally care for your state, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ's. But you know the proof of him that as a son with a father, he hath served with me in the gospel. And therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus. Epaphroditus was a member of the Philippian church, nagdala ng love gift kay Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, for touching, receiving, and giving, nobody communicated with me except you. And you proved it not just once, twice, in many instances. Kahit wala ni si Paul sa kanilang piling, tuloy pa rin nagpapadala at sumusuporta ang gawain sa Filipos kay Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus. Ngayon, ang inyong miyembro na si Epaphroditus, na pinadala nyo para magdala ng love gift at pinahiram niya sa akin indefinitely ang kailangan ko, binabalik ko na ngayon sa inyo. Bakit? So yung pagbalik ni Epaphroditus, siya po yung decision ni Apostle Paul. A companion in labor and fellow soldier, but your messenger and he that ministered to my wants. For he longed, for he longed after you all, and was full of heaviness because that he had heard that he had been sick. So apparently Epaphroditus was distracted upon hearing the news na yung mga taga-Filipos bothered about nababother yung mga taga-Filipos kay Epaphroditus na siya nagkasakit na halos ikamatay. So ngayon, si Epaphroditus nababother na rin dahil nag-aalala sa kanya ang mga kapatiran sa iglesia. So, si Epaphroditus was not worried about his condition, but he was worried about the distress of the members in Philippi. So, ganun po ka-selfless, ganun ka-caring ang mga simbahan ng araw at ang mga membro, sa mga iglesia ng Panginoon ng mga panahon na yan. 26, for he longed after you all and was full of happiness because that he heard that he had been sick. So, worried si Epaphroditus na napag-alala niya ang iglesia sa Filipos. For indeed, sabi ni Paul, totoo nga, nagkasakit siya. He was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I sent him therefore the more carefully, that when you see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Because for the work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life to supply your lack of service toward me. So, review po natin, si Epaphroditus, first was Apostle Paul as a model, the sacrificial rejoicer. Si Timothy, the single-minded sympathizer. Kaysa ng pag-iisip ni Apostle Paul at si Epaphroditus, the risk taker. And Paul gave us 5 descriptions of Epaphroditus that reveal his character. Kung matatandaan ninyo, I gave you the 5 last Sunday. We have said that Epaphroditus was a brother to Paul. So yung brother na sinasabi niya rito, hindi lamang yung katotohanan na he is a brother in the Lord. While that is true also, talaga namang kapatid niya sa Panginoon Ang lahat ng mga mananampalataya magkakapatid sa Panginoon because we belong to the same family. John 1:12. We belong to the family of God. Lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon. Kaya hindi ho nakakapagtaka na ang mga kapatiran sa iglesia ay nagtatawagan ng brother and sister.
Mga Baptist, ang unang mga gumagamit niyan, ngayon medyo nakakailang ng tumawag ng sis, ano? Kasi parang madre na address mo eh. Sister, so, sister, ganyan, parang madre ang ina-address. Pero mga iglesia, nung unang panahon, ano, tayo po dapat tayong lahat mga magkakapatid sa Panginoon. At sabi na ni Apostle Paul, mga batihan kayo ng banal na halik, ano? So, marahil sa batihan ng mga mananampalataya ng araw, they included, yung address na, brother, sister, at wala nang pong masama ron. Sabi ng John 1:12, but as many as received it, to them gave the power to become the sons of God. So, all believers in Christ are sons of God. Kayo mga babae, kayo ay babaeng sons of God. We are all children of God. Men and women, we are all children of God. We belong to the same family. Pero yung sinasabi ng mga unbeliever na lahat tayo magkakapatid dahil lahat tayo anak ng Diyos, hindi totoo yun. Bagaman sinabi ng mga propeta dun sa Marsil, for we are also His offspring, totoo yun, no? Hindi ho sa sense na born again ang mga lahat ng tao o nasa pamilya ng Diyos. Lahat tayo ay magkakapatid at anak ng Diyos dahil lahat tayo ay created ng Panginoon. Creation tayo ng Panginoon eh. At lahat tayo pwedeng sabihin magkakapatid dahil isa lang pinanggalingan natin magulang. Si Adan at si Eva. Pero, yung tinutukoy ko na we belong to the family of God, hindi yun dahil sa isa lang ang magulang natin, si Adan at si Eva. Pero po mas malalim na katotohanan, ano? Na ang mga mananampalataya lamang sa Panginoon ang makakasama doon sa kategory na yun. Sabi ng Bible, we are born from above. We are born from above. So, pinanganak tayo ng Diyos, tayo pinasa pamilya ng Diyos. Sino kasama doon? Yung mga mananampalataya lamang. John 1:12. Hindi lahat sons of God. Sino lang? As many as received Him, that then get power to become the sons of God. So, totoo yung sinasabi ng Paul na He is my brother because He is a brother in the Lord. Believer siya. Believer din ako. Isa lang naman namin, ang ama. Pero more than that, ang sinasabi ni Apostle Paul, tinuring na talaga niyang kapatid din sa laman. Kagaya na ng tawag niya kay Titus na anak na rin. Tinawag niya rin si Timothy na anak na rin. Ano? So, andun po yung closeness and intimacy ng kanilang relationship dahil sa kanilang pagiging magkasama sa gawain ng Panginoon. Ayaw sila nagkasama. Sa hirap at ginhawa. Diba? Diba meron mga pelikula ng mga sundalo na Band of Brothers? Okay? Band of Brothers? Ba't tinawag na brothers? Pag nasa gera, wala ka ng magulang, wala ka ng anak, wala ka ng kapatid yan. Nasalaman, kundi kung sino kasama mo sa trench, sino kasama mo sa foxhole, yan na yung higit pa sa magulang o kapatid na tuloy kami dyan sila kasama mo. Pag dumudugo ka, pag nasusugatan ka, pag naghihingalo ka, pag napumutulang ka ng paa, yan ang bubuhat sa'yo. Yan ang aakay sa'yo. Pag nakahapa ka ng landmine, yan ang hihila sa'yo. Kaya band of brothers. So nabubuo talaga yung relationship na yan sa mga magkakaibigan. Sabi nga ni Solomon, there are friends which stick at closer than a brother. Diba? Nangyari yan between Jonathan and David. Imagine si Jonathan, willing siya na edify ang kanyang magulang dahil kay David. Gusto ni Saul patayin si David pero nililigtas naman ni Jonathan. At si Jonathan, bagaman siya yung anak ng hari, nag-concede na siya kay David, bagaman hindi pa hari si David. Sabi ni Jonathan, sumumpa ka sa akin, David. Alam kong ang Diyos ay ang pumili sa'yo na maging hari ng Israel. Pero pag ikaw ay nakaluklok na, sana gawin mo ng kabutihan ng mga anak ko. Which David fulfill na David yan. Ba? Mamatay na si Jonathan sa Battle of Gilboa, including Saul, si David na naging hari, hinahanap niya kung pero pang kamag-anak si Jonathan na natutula. And they found one, si Mephibosheth, isang lugpo.
Binalik lahat ng ari-ari ni King Saul, ni Jonathan, at doon na siya pinatira sa palasyo. Okay, their friend, which sticketh closer than a brother. So he also called Epaphroditus a fellow worker. Worker, saan ang work area? Saan sila nag-work? Sa field. And what is the field? Kung saan nagtatrabaho? Si Paul, the field is the world. Sabi ng Panginoon, the field is the world. Ang Panginoon po nagsabi niyan sa parable. The sower went to sow. Ang nahasik ay nagasik. Ang binhi na niyasik is the Word of God. So it is the Lord Jesus Christ na nag-i-interpret dun sa parable. Sabi niya, the seed is the seed that's being sown is the Word of God. And the field na kung saan iniyasik ang salita is the Word. Sometimes in our sowing, some seed would fall on the wayside at dumadating ang ibon. Sino rito nakatry na mag-tanim ng mais? Diba nakakatawa? Idadent mo yan ang paa mo, dadaglagan ng 2 or 3 na grain, and then you cover it with your foot, and then take another step, you dent it with your another foot, and then you put 3 or 4 grain of ears of corn, takpan mo na naman. Bakit tinatakpan? Pag nakita ng ibon yan, wala na yan, di ba? Eh minsan sa pagdudo, kasi nung araw, ang way of farming, broadcast, broadcast lang yan eh. Ano yung broadcast? Saboy lang, no? Sa Banawi yata, ganun. Unlike dito sa Kapatagan, mayroon na, nakaro. Diba? Meron sila supply na mahaba. Pag sinuklay yan ng mahaba-mabang supply, nakikita mo yung linya. Doon ka, alagay. So, nung araw, broadcast. Diba? Sabog lang. So, pag dudukot ka minsan, pag ganyan mo, diba na natatapon sa lugar na hindi mo na ma-notice, ano? Ang ibon ang nakakakita. Pag nakita ng ibon, tinutuka at sabi ng Panginoon, sino yung ibon? The bird symbolizes Satan that catches the word being preached. Kung saan nagpipreach pinipreach sa salita ng Panginoon, hindi pa nagtagal, nalimutan na may preaching. Karanas ba kayo ng ganyan? Hindi pa nakakaisang oras eh. Ano preaching? Ano nga ba title mo? Naagaw ng demonyo yung mga salita, no? Nawawala sa atin. O pinapaltan agad ni Satanas ng ibang bagay para mawala ka mo, concentration. Nadidistract ka sa preaching. Nadidistract ka sa pakikinig. No? So, the field is the world. So, dahil field yan, kailangan ng worker. Workers. Sabi nga ng Panginoon, pray ye the Lord of the harvest that He would send laborers, for truly the harvest is plenteous and ripe unto harvest, but the laborers are few. Kakaunti ang manggagawa. Ripe na, hinog na. Nakakalungkot kung sino-sino lang ma-harvest eh. Hina-harvest ng charismatic, hina-harvest ng Pentecostal, hina-harvest ng protestante. Sana tayo po mga nakakabilang sa mga tunay na iglesia ng Panginoon, tayo po masipag sa pag-harvest. No? Hindi yung mga nasa Protestants, wala sa simbahan ng Panginoon ang mga harvest. So, panalangin po natin, na magpadala ang Panginoon ng mga magagawa. Yan ang panalangin ko na iglesia nito, mag-produce ng mga preachers and missionaries. Madalang na ho ngayon ang mga tumutugon sa panawagan. Parang hindi na popular, unlike before, no? Pag sinabing enrollment sa Bible College, at daming nag-enroll. Ngayon, enrollment, wala. Pasok, 100. Pag-graduate, 5. Diba meron gano'n? Sila Pastor Chito yata. Kung ilan sila na nag-enroll, ang nag-graduate, siya na lang. Mag-isa ang nag-graduate. We started as a 30. Nung ako yung nag-enroll, nag-graduate kami, mga 11 ko na yata, or 9. So, hindi na siya popular. Ang popular ngayon, high-paying job. Yan ang popular ngayon. Ano yung mataas ang sahod? Yun, doon tayo, mataas ang sahod. Paggawain ng Panginoon ko, mahirap yan. Huwag tayo dyan, mahirap yan. Walang pera dyan. Gutom dyan. Minsan,
Hindi natin masisi, no? Dahil yung mga tao na mga nag-mission, pag nag-testimony, puro hirap ang tinetestify. Kaya tuloy, nag-discourage yung mga young men, ano? Ito pala mahirap, oh. At yung mga young lady, ayaw mag-asawa ng pastor, oh, gutom. Ayaw mo nga, ayaw mo nga. So maganda sinasabi sa ministry, ano? Ang tinetestify, yung mga magaganda rin sa ministry. Pag naging feel puro hirap. O magnify yung office mo. Kaya rin yung nag-abroad yan eh. Ano? Sa mga nag-abroad naman, baliktad. Pag nagpapadala ng picture, ando sila sa Statue of Liberty, nasa Disneyland, ganyan. Nasa mga park, nasa mga parke, sa magagandang lugar. Akala ng mga narito, masarap ang buhay, kaya pa na yan po. Text. iPhone, padala niyo ako na ganito. Sana po siguro pinapadala natin picture sa Pilipinas. Yung mga naglilinis kayo ng bawl, DCR. yung amo nyo nakaganyan sa inyo, nakasimangot. Yan siguro maganda yung pakita, no? Nagpupulot kayo ng basura. Akala nila pinupulot ang pera. Tapos ang mga anak dito, yung mga naka-hip-hop, mga naka-anime hair. Mga na-Korean hip-hop at kumakagastos. Baliktad naman. Sa ministry, ganun din ang ginagawa, baliktad nga lang. Sana hindi yung puro hirap ang pinapakita at tinetestify. Kahit marami rin blessing, ano? Ang nasa ministry. Maraming pagpapala sa ministry. Oo, regular na employed. Palagay ko, hindi ako makakapag-around the Philippines. Okay rin, makakapag-around the Philippines na nangyari. Because of the nature of my job. Diba? Kasi ang trabaho ko yan eh. Makakapag-ikot-ikot. So, may mga blessing. Hirap, pero may blessing. Diba? Hindi po hirap. Malangin po natin na dumami pa ang mga manggagawa. Hindi matakot sa hirap sa ministry. Dahil meron namang blessing. Sabi ng Bible, walang nagsakripisyo ng kanyang buhay, ng kanyang mahal sa buhay, na hindi babayaran o papalitan ng Panginoon ng mga sinakripisyo niya. In this life and in the next. So hindi lamang sa kabila, papalitan ng Panginoon. Kahit dito sa buhay na ito pa, papalitan na ng Panginoon niya. So, yung sinacrifice mo, yung binabalik ng Panginoon is more than what you have sacrificed. Okay? So, pray the Lord of the harvest that He would send laborers or workers in the field. At lahat po tayo, mga kapatid, whether we are preachers or not, lahat po tayo ay workers. Laborers sa field ng Panginoon. Dapat po lahat tayo ay nag-evangelize. Kumakausap, nagte-testify tungkol sa ating Panginoon. We also called Epaphroditus fellow soldier. Bilang soldier, merong mission ang mga soldier. Ano? At hindi lamang mission, kundi kaaway. And we have three common enemies. Ourselves, Satan, and the world. Hindi tayo dapat nakikiayon sa mundo nito, kundi nilalabanan, ano? Ang sanlibutan ito, anong nilalabanan natin sa mundo? The philosophy of this world. Hindi tayo nakikidigma gamit ang espada. Hindi tayo nakikidigma laban ng barel. Ano? Ang sandatan natin ay ang salita ng Panginoon, the sword of the Spirit, which is the word of God. At anong ating nilalabanan? The philosophy, ang paniniwala ng mundong ito. O mali ang opinion ng mundong ito. Mali ang kanilang mga pananaw sa mga bagay-bagay. At sabi ng Bible, Romans 12:2, and be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag tayong sunod-sunuran sa mundong ito. Kung anong mahalaga sa buhay. Kung anong prioridad dapat sa buhay. Huwag tayong makikigaya. Supposed to be tayo yung mga trendsetter because we are the light of this world. And the light is supposed to show the way. Ang liwanag, yan ang nagpapakita ng daan. At tayo yun, we are the light of this world.
So hindi tayo yung sunod-sunuran sa mundong ito. Ay, ito yung uso, ito yung trending, ito yung maganda ngayon. Sunod tayo. Hindi mo lahat ng pinupunta ng mundo maganda. Sa fashion, sa pananaw, anong success. Yun na lang success eh. Anong success para sa mundo? Mine-measure yan sa pera mo sa bangko. Mine-measure yan sa influence mo, sa power mo, kung gaano ka naging ka. Yan ang success. Mine-measure yan kung gaano ka naging mayaman. Pero sa Bible, iba ang success. Sabi sa book of Isaiah, huwag mo ipagmalaki na yumaman ka, nagigilito ka, kundi pagmalaki mo kung kilala mo ang Diyos. Kaya kung kilala mo ang Panginoon, successful ka na para sa Panginoon. Bakit? What shall it profit a man if he gains the whole world, but he loses his soul? Ano napala mo, naging successful ka sa pananaw ng mundong ito. Ang buong mundo, napatituluhan mo sa pangalan mo. Eh pagkamatay mo sa kabunda, sabi ng Bible, if you are lost, you gain nothing. You do not profit anything. What shall it profit a man if he gains the whole world, but loses his soul? Wala ka na ganansya. Dahil di pinag-usapan niya kung ano mo ngayon, kundi ano yung ending mo. All is well. Sabi nga, that ends well. Parang sa boxing yan eh. Hindi pinag-uusapan kung ano yung sinong tinatamaan o sinong hindi. Pinag-uusapan ano yung resulta sa last round. Maraming parang nananalo, pero bandang huli, doon pala nananakaw. Diba? Sino yung huling nakatayo sa dulo. Diba? Yan, panalo. All is well, that ends well. Para sa atin, parang binubugbog tayo ngayon, pero bandang huli, mahaya kung sino tayo, no? So, we are supposed to be fighting this world sa kanyang philosophy. Hindi yung makikipag-away tayo. Ano? To the teeth. Arm to the teeth. Eye for an eye. Tooth for tooth. Hindi ho ganun ang instruction ng Panginoon sa atin. Okay? Our enemies, the world, Satan, and ourselves. Marami pong self-denying or self-denial ang kailangan gawin natin sa sarili natin. If any would be my disciple, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Sabi ni Paul, do not give provision for the flesh to fulfill its lust. So lalabanan mo pati sarili mo. Instead of listening to yourselves, we should be talking to ourselves. Hindi lahat ng nararamdaman natin, pinakikinggan natin. Hindi lahat ng binubulong ng utak natin, kailangan natin sundin. Kundi dapat ginagawa natin, kinakausap natin. Calm down. Magpakahinahon ka, ano ba yung iniisip mo? Diba? You should be talking to ourselves instead of listening. Deny yourselves, take up your cross, and follow me. And another thing, Epaphroditus was a messenger or an apostolos. And this is the sense that all of us are God's messengers because we take the message of the gospel. And he calls Epaphroditus minister. And the word minister from the word liturgo, no? From where we get the word liturgy. Okay? The word often described doing a service that had an aura of special importance. Liturgos. So, lahat ng mga involved sa pag-minister, you are on a serious business. Kaya tuloy itong ating ginagawang service na ito, tinatawag na service, di ba? Morning service, worship service. Kaya sana hindi natin ginagawang kengkoy, nakagaya ng hit bulaga, o wawa, wala nang wawawi, showtime. So, di naman masama, sometimes you crack jokes, pero minimal lang. Medyo in good taste. Pero mga jokes, mga katawa na in bad taste na. It has no place in the pulpit. Hindi naman tayo mukhang puro seryoso naman na dito na halos hindi na gumagalaw, Paminsan-minsan, meron din naman pong sense of humor because even God Himself has a sense of humor. Pero babantayan po natin na hindi tayo sosobra sa proper, yung medyo, kumbaga, pwede pa sa pulpit.
Because what we are doing is a service which is very important because this is a service being performed for the Lord. Hindi naman tayo nag-entertain eh. We are not entertaining anybody here. And if you came here for entertainment, you came here for the wrong reason. This is not the place for you. Dahil ito po ay serbisyo para sa Panginoon. Ministry or minister. The word often described doing a service that had an aura of special importance. Kaya nga sabi ni Apostle Paul concerning Epaphroditus, received him, put him in high regard, in high reputation. Dahil minister ninyo siya. Dapat kami ng minister ng Panginoon, hindi ginagawang utusan ng bayan. Dati, ang worker, pangit ng connotation ng worker eh. Pag sinabing church worker, ginagawang utusan ng bayan eh, kung sino-sino na nag-uutos. Pati bata, nag-uutos ang worker. Pati bata, gagawin utusan yung worker ng simbahan. Gano'n ang ibig sabihin ng worker. Worker yan ng Panginoon, dapat ginawang busang-bus, Sabi nga ni Apostle Paul, the elders, let them be entitled with double honor. 1 Timothy 5:17. The elders among you, let them be entitled for double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Some interpret it as double honorarium or double pay. Kasi yung pay came also from the word honorarium. And some interpret it as respect. Kung nagre-respeto ka, doblehin mo pa para sa mga elder. But either way, mga kapatid, dapat lang talaga na the elders must be respected. Ngayon, dapat din naman siguro mga elders, make yourself respectable din. Kasi mahirap naman, i-demand yan. So you have to earn it also. So the Bible teaches it, at dapat naman gawin, kahit na ang mga elder sometimes are not respectable. Pero gawin pa rin dahil tinuturo ng Bible. Pero yun naman mga elder, make yourself respectable. Dahil hindi dapat dinedemand yan ng mga elders, kundi dapat in-earn yan. Dapat ma-earn po natin. Ang may kaibahan lang, yung respect sa magulang. Because parents, whether they are respectable or not, children have no choice. Dahil hindi kailangang ma-earn ng magulang yan para ibigay ng anak. Parents, whether they earn it or not, dapat ibigay ng mga anak yan. Sabi ng Bible, honor your father and mother without any options yan. Pero kung gusto ng magulang na makuha ang personal respect, dapat i-earn ng magulang yan. Kasi merong respect na, dahil tinuro lang ng Bible Children, out of duty, out of obedience to God, gagawin yan. Pero sa loob-loob nila, magulang ko, meron respeto ko, bagaman hindi sila ka-respeto. Pero mas maganda na, nire-respeto mo ang magulang na utos ng Diyos at the same time, talagang mataas ang iyong paghanga. Mataas ang iyong regard dahil na-earn mo ang respect na yan sa mga anak mo. Okay? So, minister. Alam niyo po, sabi ni Apostle Paul, I'm returning into you dahil alam ko, pag nakita niyo siya, you will become happy. And your happiness, sabi ni Paul, becomes my relief. Yun, Although, kawalan yun kay Paul, di ba? Pero yun, ang pinakamagandang regalo ng Philippian Church kay Paul is not the money. But the greatest gift given to Apostle Paul by the Philippian Church was Epaphroditus. Siya isang lingkod ng Panginoon na willing to work behind the scene. Diligent worker. Hindi na siya kanya kailangan ng papuri o atensyon ng tao. Basta gawin niya kung anong pwedeng gawin. At malaking kawalan siya kay Apostle Paul kapag tinurn over siya kay Apostle Paul. Pero dahil nag-aalala ang mga taga-Pilipos concerning Epaphroditus, dinalik na rin ni Paul. Dahil pag bumalik si Epaphroditus, the Philippian church will be happy
And the Philippine church's happiness is Paul's relief. So, ganun po yata talaga, no? Mga selfless love. Yan po ang reward at yan po ang nangyayari kapag ang love na meron sa mga tao ay selfless love. Kasi merong love na kailangan may kapalit, di ba? Meron ganon? Conditional love. Pero kapag unconditional, yan ang selfless. Hindi naghahanap ng kapalit. Na tinatawag na selfless. Unlike the love that is popular today, na iibigin kita dahil meron kang mga katangiang kaibig-ibig. You are thoughtful, you are loving, hindi ka nakakalimot, nakakaalala, nagre-regalo. Pero kapag nagbago ka, magbabago na rin ako. Yan ba? Love na tinuturo ng Bible, ang tawag po dyan ay conditional love. Pero ang tinuturo sa atin ng Biblia na ma-adapt na uri ng pag-ibig is the agape love. Agape love is unconditional love. The kind of love na meron ng mga nanay. Pero nga nagbiro He has the face that only a mother could love. Pero nyo, kahit hindi kaganda ng itsura, pero dahil nanay siya, talagang love na love pa rin niya. Kahit parang nasabugan ng granada yung uso, talagang, cute naman ako, patis. Only a mother could love. Ganun talaga mga mother, unconditional love. Pero yung kapatid, yak! Diba? Pero pag mother, huwag ka na ganyan. Diba? Because mothers, especially, sila yung meron yan, unconditional. At yan po ang gusto ng Diyos na ma-develop sa atin na tayo nagmamahal, hindi lamang doon sa mga kaibig-ibig, kundi maging doon sa mga hindi karapat-dapat. Ano po bang sabihin ng love your enemy? At ano po kayo? Ano yung sabihin ng love your enemy? Does that mean you have to produce warm feelings to your enemies? Wala yung kapatid, hindi yun. Kasi imposible. Correct? Yung mag-produce ka ng warm feeling sa taong gumagawa sa inyo ng masama, alagay ko hindi yan nagbisitin na lang, pakahirap gawin mo. Alagay ko po, tinutuko dyan ng love your enemy. Kahit na sinasalbahe ka, nagre-react ka pa rin ng tama. Civil pa rin. Hindi mo siya pinapatulan ng kagaya na ginagawa sa iyo ng tao. Kapag ka sinasalbahe ka, hindi mo pinapagang ang salbahe yan. Tinatrato mo pa rin siya ng tama. Para sa akin, yung sabihin ng love your enemy. Pagka lumapit sa'yo, humingi ng tulong, huwag sabihin na, away mo ko, tapos lalapit-lapit ka. Hindi lang. Hindi ganon. Ganon ba? Pagkaban may sama ka ng loob, sige. Di ba? Tumutulong ka pa rin. Hindi sabihin ng love your enemy. Okay. So, the word here, receive, prosdechomai, refers to favorable and glad acceptance with joy in the Lord, honorably holding Him in high regard. Sabi ng Apostle Paul, hold such in high reputation. Receive Him therefore in the Lord with all gladness, hold such in high reputation. Bigyan niyo siya ng paggalang. Dahil yung ginagawa niya, hindi basta-basta yan. He's doing service for the Lord. At yung nire-risk niya, hindi pagkaraniwan yung nire-risk niya. Kaya nga si Epaphroditus was called the risk taker. Malay natin kung meron pang pamilya yan, may asawa, may mga anak, iniwan niya alang-alang sa gawain ng Diyos. Ang dami niyang sinakripisyo. Together with Timothy. Si Timothy, hindi nyo nga nabalitaan kung nag-isip pa ba siya na magkapamilya, magkaroon ng tahimik na buhay, hindi ginugulo. Pero lahat yan, kinalimutan na. Sabi ni Apostle Paul, these people, they did not regard their own safety, even their own welfare. Magampanan lamang ang mga requirements sa gawain ng Diyos. So that He may supply your lack of service towards me. Kaya mga ganyan nagsuko ng buhay, put them in high esteem, give them high regard, hindi niloloko-loko. Hindi ginagawang putusan ng bayan, ng atchoy ng bayan, pati bata inutos-utusan na lang.
Hindi na masamang mag-utos, pero may pakiusap, may paki. Hindi yung may pangalan eh. Ano lang, eh? Pakipulutin mga yan. Hindi ho gano'n ang pagtrato sa manggagawa ng Panginoon. Hold such in high reputation. Because for the work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Actually, the name Epaphroditus also means gambler. And literally, he gambled with his life. Ang mga gambler, di ba? Mga risk taker yan. After the New Testament period, pagkatapos na mag-close ang New Testament, upon the writing of Revelation, meron ng grupo ng mga mananampalataya who called themselves parabolani. Ano? Yung sinabi rito na not regarding his, because for the work of Christ he was not to death, not regarding his life. That is paraboleuman. Now, after the New Testament, the close of the New Testament, there was a group of Christians banded together and called themselves parabolani. At ang kanilang pinaka-model sa Epaphroditus. At ano po ang kanilang naging ministry? Pupunta sila sa mga lugar na hindi pinupunta ng doktor. Dahil kahit mga doktor, takot. Dahil nung araw, bihira pa naman yung mga vaccination. Pagka nag-karoon ng outbreak, talagang tuloy-tuloy ang nakamatay. Basahin yung ating newsletter. Diba? Mga araw, pag nag-spread ang sakit, kahit 1,000 sa nakamatay. Dahil bibihira pa yung mga immunization eh. So, pag nag-outbreak yan, kahit simpleng flu, kahit simpleng yung trangkaso, hawa-hawa yan. Hawa-hawa. Dahil wala mga immunization na. So, meron mga doktor, kahit doktor na, hindi sila napunta. So, ito mga grupo ng mananampalataya, called, ang kanilang group ay tinawag na parabolani. Yun ang kanilang pinapuntahan. They minister to the sick, to those in prison, sa mga nasa bilangguan, not regarding their own safety. At sa kanilang pagsaservisyo, they spread the gospel of the Lord Jesus Christ. So, Paul, Timothy, and Epaphroditus were three different individuals. Magkakaiba yan, ating mga models. Si Paul, Timothy, and Epaphroditus. Paul was the bold preacher. Timothy, the silent, quiet assistant ni Paul, while Epaphroditus was, si Epaphroditus naman, the risk taker who is willing to work behind the scene. So, if there is one thing na nasa kanila in common, mga kapatid, is bagaman sila po'y magkakaiba ng mga characteristics, pero meron isang bagay na magkakatulad sa kanila. Kaya sila po'y karapat-dapat for our imitation. They led a life which is worth imitating. Sila po'y karapat-dapat na maging model para sa atin. Maaaring hindi natin ma-attain, yung attain ni Apostle Paul or Timothy, pero siguro naman all of us could be like Epaphroditus. Kahit hindi nagpipreach, hindi kilala, hindi nakikita sa harap, pero sa abot na makakaya, anything that he can render in service to God, ano man yan, panalangin, financial support, lahat ng magagawa niya para sa Panginoon, gagawin po niya. Tsaka na yung appreciation sa langit na lang nun, kahit wala sa lupa. Hindi po yung nag-uunahan tayo sa pagmuli ng araw. So, karapat dapat sila sa ating imitating, and they are worth to be our models. Okay? Tabi tumayo, tabi tapos sa ating panalangin. Heavenly Father, we thank Thee for your guidance and for your faithfulness. Salamat po, Ama, sa provision for the privilege of another day. Thank you, O God, for the opportunity once again to worship, and we pray for the Holy Spirit to guide us and lead us in understanding truth that will be brought to us this morning. Ang nalain ko po, Ama, na meron po sa ating kalagitnaan
na wala pang pagkakilala sa kanyang sa Panginoon Jesus bilang kanyang personal na Panginoon at Pagpagligtas, ay pumilos po kayo sa puso ang kaluluwa natin. Ay patuloy kayong mataas at mahayag sa aming kalagitnaan, tubuha kayong dalangin sa kanilang pangalan ng Jesus. Amen. Kaya po yung mga muna, tawagin po natin natin si Brother Francis.